Magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan, mga kapatid. Sa atin pong episode 28 ng Revelation series ay nakita po natin ang maitim na plano ng mga global elites sa future ng ating mundo. Ito po'y isang plano na kung tawagin ay global reset. Pag sinabi pong global reset, that is to change the status quo or yung kasalukuyang sistema ng mundo in general. Kumbaga babaguhin in general ang status quo o kasalukuyang sistema ng ating mundo. Marami pong babaguhin, halos lahat ay babaguhin. At ang isa nga sa mga agenda ng Great Reset ay ang i-centralize ang lahat ng mga pangangailangan ng mga tao. You'll own nothing and you will be happy. Yan po ang slogan ng Great Reset. Wala kang pag-aari pero magiging masaya ka. Paano? Lahat po ng mga bagay ay ise-centralize ng gobyerno. Ang gobyerno ang magpapakain sa iyo, siya ang magpapabahay sa iyo, siya ang magdadamit sa iyo, at ultimo mga gamit mo sa bahay ay ibibigay niya. Pero syempre sa isang kondisyon, you have to follow everything that the government will say. And you will work for the government. Kung nais po ninyong malaman ang buong detalye tungkol sa Great Reset na yan, panoorin po ninyo ang episode 28 ng ating Revelation series. Nasa itaas po ang link. Yan pong mga ganyang klase ng sistema or agenda, yan po ay binubuo dun sa tinatawag na World Economic Forum. Ang World Economic Forum ay isang malaking organisasyon ng lahat ng mga politiko, mga business owners, at mga civic society leaders na nagpupulong isang beses isang taon sa Switzerland. Matatandaan na dyan din po niluto ang planong gawing cashless society ang mundo sa pagdating ng taong 2030. Very good morning on what is the first official day of World Government Summit here at Dubai Expo 2020. And the title of this session, are we ready for a new world order? It's not about the US versus China. It's about what underpins a world order is always the financial system. I was very privileged. My father was an advisor to Nixon when they came off the gold standard in '71, and so I was brought up with a kind of inside view of how very important the financial structure is to absolutely everything else. And what we're seeing in the world today, I think, is we are on the brink of a dramatic change where we are about to, and I'll say this boldly, we're about to abandon the traditional system of money and accounting and introduce a new one. And the new one, the new accounting, is what we call blockchain. It means digital. It means having a almost perfect record of every single transaction that happens in the economy, which will give us far greater clarity over what's going on. It also raises huge dangers in terms of the balance of power between states and citizens. In my opinion, we're going to need a digital constitution of human rights if we're going to have digital money. But also, this new money will be sovereign in nature. Most people think that digital money is crypto and private, but what I see are superpowers introducing digital currency. The Chinese were the first. The US is on the brink, I think, of moving in the same direction. The Europeans have committed to that as well. And the question is, will that new system of digital money and digital accounting accommodate the competing needs of the citizens of all these locations so that every human being has a chance to have a better life? Kaya nga ngayon, kung inyong mapapansin, maraming mga bansa o may ilan sa mga bansa diyan sa Europe na bawal ng gumastos ng cash na mahigit 1,000 euro. Dapat po ay cashless na ang mga transaksyon. Limitado na po ang paggamit ng cash sa 1,000. At ngayon nga ay may sinasabi ang founder ng World Economic Forum na isa sa mga dapat nating asahan na pagbabago or complete change na magaganap sa mundo ay isa sa katuparan sa tulong ng makabagong teknolohiya gaya ng AI. We are just now where we move into the exponential phase. And I agree, artificial intelligence, but not only artificial intelligence, but also the metaverse, near space technologies, and I could go on and on, synthetic biology. Our life in 10 years from now will be completely different, very much affected, and who masters those technologies in some way will be the master of the world.
at kaugnay ng mga pagbabago na magaganap sa tulong ng advanced technology, isa sa mga pinaplano ay ang ihak ang isip at galaw ng mga tao. Yes, you heard it correctly. Plano pong ihak ang isip ng mga tao sa future. Gagawin nila yan para mas maging epektibo ang pag-surveillance at pag-manipulate ng mga tao. Naniniwala kasi sila na kapag nababasa mo ang isip ng tao, mas madali mong magagawa ang mga gusto mo sa kanila. Parang hacking. Kapag nahack mo ang isang computer system, lahat ng gusto mong gawin dun sa computer na hinak mo ay magagawa mo. Pwede mong nakawin ang mga impormasyon niya, pwede mong baguhin ang mga password niya sa social media, at pwede ka rin gumawa ng transaksyon gamit ang mga app na nandoon sa kanyang computer. That's the power of hacking. So ang pag-hack sa isip at galaw ng mga tao ang isa sa mga posibilidad na pinag-uusapan sa World Economic Forum ngayon. Tanong, papaano maisasagawa ito? Posible ba yon? Panoorin po natin ito mga kababayan at kayo na po ang humusga tungkol dito sa pinag-uusapan sa World Economic Forum. In Davos, we hear so much about the enormous promises of technology. And these promises are certainly real, but technology might also disrupt human society and the very meaning of human life in numerous ways, ranging from the creation of a global useless class to the rise of data colonialism and of digital dictatorships. Automation will soon eliminate millions upon millions of jobs. And while new jobs will certainly be created, it is unclear whether people will be able to learn the necessary new skills fast enough. When you have enough data, you don't need to send soldiers in order to control a country. Alongside inequality, the other major danger we face is the rise of digital dictatorships that will monitor everyone all the time. This danger can be stated in the form of a simple equation, which I think might be the defining equation of life in the 21st century. B times C times D equals R, which means biological knowledge multiplied by computing power multiplied by data equals the ability to hack humans, R. If you know enough biology and you have enough computing power and data, you can hack my body and my brain and my life, and you can understand me better than I understand myself. You can know my personality type, my political views, my sexual preferences, my mental weaknesses, my deepest fears and hopes. You know more about me than I know about myself. And you can do that not just to me, but to everyone. A system that understands us better than we understand ourselves can predict our feelings and decisions, can manipulate our feelings and decisions, and can ultimately make decisions for us. Now, in the past, many tyrants and governments wanted to do it, but nobody understood biology well enough, and nobody had enough computing power and data to hack millions of people. Neither the Gestapo nor the KGB could do it. But soon, at least some corporations and governments will be able to systematically hack all the people. We humans should get used to the idea that we are no longer mysterious souls. We are now hackable animals. That's what we are. The power to hack human beings can, of course, be used for good purposes, like providing much better healthcare. But if this power falls into the hands of a 21st century Stalin, the result will be the worst totalitarian regime in human history, and we already have a number of applicants for the job of 21st century Stalin. Just imagine North Korea in 20 years, when everybody has to wear a biometric bracelet which constantly monitors your blood pressure, your heart rate, your brain activity, 24 hours a day. You listen to a speech on the radio by the great leader,
And they know what you actually feel. You can clap your hands and smile, but if you're angry, they know you'll be in the gulag tomorrow morning. And if we allow the emergence of such total surveillance regimes, don't think that the rich and powerful in places like Davos will be safe. Just ask Jeff Bezos. In Stalin's USSR, the state monitored members of the communist elite more than anyone else. The same will be true of future total surveillance regimes. The higher you are in the hierarchy, the more closely you will be watched. Do you want your CEO or your president to know what you really think about them? So it's in the interest of all humans, including the elites, to prevent the rise of such digital dictatorships. And in the meantime, if you get a suspicious WhatsApp message from some prince, don't open it. Now, even if we indeed prevent the establishment of digital dictatorships, the ability to hack humans might still undermine the very meaning of human freedom. Because as humans will rely on AI to make more and more decisions for us, authority will shift from humans to algorithms. And this is already happening. Already today, billions of people trust the Facebook algorithm to tell us what is new. The Google algorithm tells us what is true. Netflix tells us what to watch, and the Amazon and Alibaba algorithms tell us what to buy. In the not so distant future, similar algorithms might tell us where to work and whom to marry, and also decide whether to hire us for a job, whether to give us a loan, and whether the central bank should raise the interest rate. And if you ask why you were not given a loan, or why the bank didn't raise the interest rate, the answer will always be the same. Because the computer says no. And since the limited human brain lacks sufficient biological knowledge, computing power, and data, humans will simply not be able to understand the computer's decisions. So ito po yung challenge na kinakaharap ng mundo, mga kababayan, for the next decades to come. Papaano kung mapasakamay ng mga tiwaling leader, mga diktador at mga politiko ang mga advanced na technology na ito? Hindi naman kaila sa atin na may mga bansa sa mundo na pinamumunuan ng mga diktador at mga gobyernong totalitarian tulad ng China at North Korea. Kapag ginamit ng mga diktador at mga totalitarian government ang advanced technology upang i-manipulate ang kanilang mga nasasakupan, at yan ay makita ng ilang mga Western countries na epektibo at pwede nilang i-apply din sa kanilang mga bansa, dito papasok ang mga problema. Gaya-gayahan na po yan. Katulad na lamang ng pagpapatupad ng cashless society, inumpisahan sa China, ngayon ay binubuo na rin o isinasagawa na rin sa European countries, at kalaunan ay ipapatupad na rin po ito sa Amerika. But what I see are superpowers introducing digital currency. The Chinese were the first. The US is on the brink, I think, of moving in the same direction. The Europeans have committed to that as well. Dito po sa isang balita na ipinalabas ng CBS News, ang sabi po dito, Harari says the countries and companies that control the most data will control the world. The world is increasingly kind of cut up into spheres of data collection, of data harvesting. In the Cold War, you had the Iron Curtain. Now we have the Silicon Curtain, that the world is increasingly divided between the USA and China, Harari tells Cooper. Does your data go to California, or does it go to Shenzhen, and to Shanghai, and to Beijing? posible ba ito, mga kababayan? Yes, this is very possible. Imagine Netflix, manood ka lang ng 2 o 3 palabas sa Netflix, alam na ng Netflix ang mga genre na gusto mong panoorin. Sa Facebook, pansinin ninyo, karamihan ng mga video or pictures na lumalabas sa newsfeed mo sa Facebook ay kung ano yung gustong-gusto mong makita. Sa Lazada or sa Shopee, kung ano yung gusto mong bilhin, iyon ang laging lumalabas. So dito nakikita natin na may kakayahan ng AI na makuha ang laman ng isip ng bawat isa. May kakayahan ng AI na makilala kung anong klase ng pagkatao
meron ang bawat tao. Ito po yung sinasabi ng World Economic Forum na ang tao ay hackable. Ibig sabihin, pwede siyang mahack. At kapag nahack ang isipan ng mga tao, madali na para sa mga nasa kapangyarihan na in-manipulate ang kanilang mga nasasakupan. Makakagawa sila ng mga produkto, ng mga palabas, ng mga trabaho, ng mga issue base sa itinatakbo ng utak natin. They can even create a politician or political scenario na pwede nating kamuian or tangkilikin dahil nababasa na nila ang takbo ng isip ng bawat isa. Ang tawag po dito ay Hegelian dialectic. Kapag sinabing Hegelian dialectic, ang isang sangay nito ay tumutukoy sa mga bagay na ayaw mo. At ang isang sangay naman ay tumutukoy sa mga bagay na gustong gusto mo. Pero both of them ay kontrolado ng isang entity. Yan po ang ibig sabihin ng Hegelian dialectic. May oposisyon, may administrasyon. May Republican, may Democrat. Pero both of them are being controlled by a single entity. Tandaan po ninyo ito mga kababayan, mga kapatid, na darating ang oras na mas magiging kilala ng computer ang pagkatao natin kaysa sa pagkakilala natin sa ating sarili. Noon, may identity crisis ka. Hindi mo alam kung ano ka ba talaga. Pero nung nag-edad ka ng 40, noon mo nalaman na ikaw ay isang LGBT. Marami sa mga tao ngayon ganyan, hindi alam ang sarili nila. Ang AI po ay matalino. Babasahin ng AI kung anong gusto mong makita, papakinggan niya kung anong lagi mong sinasabi, titingnan niya kung anong lagi mong binabasa at pinapanood, at malalaman ng AI kung sino ka, better than what you know about yourself. Yan po ang pinaka-epektibong paraan para makontrol ang mga tao. At yan ang gagamitin ng Diablo sa mga huling panahon. Tandaan ninyo ito, ang agenda ng Diablo bago matapos ang mundo ay kontrolin ang mga tao. Ang sabi po dito sa Apokalipsis 13:12, at pinasasamba niya ang lupa at ang mga nananahan dito sa unang hayop na gumaling ang sugat na ikamamatay. Yung salitang pinasasamba, ito po'y manifestasyon ng pagkontrol, isang gawaing diktatorial. At dito sa verse 14, nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa dahil sa mga tanda na sa kanya'y ipinagkaloob na magawa sa paningin ng unang hayop, na sinasabi sa mga nananahan sa lupa, this is a dictatorship, mga kababayan. This is a dictatorship na dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop na mayroong sugat ng tabak at nabuhay. And then on verse 15, at siya'y pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop upang ang larawan ng hayop ay makapangusap at maipapatay ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. So this is a manifestation of totalitarian government naman. And then sa verse 17, at nang huwag makabili o makapagbenta ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda. Sa makatwid ay ang pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. So again, this is a dictatorship. So dito sa propesiyang ito ng Apokalipsis, makikita natin na ang agenda talaga ng Diablo ay total control, totalitarianism at dictatorship. At sino ang magsasagawa niyan para sa Diablo? Sino ang kanyang magiging representative upang maisakatuparan ng lahat ng ito? Dito sa Revelation 18, makikita po natin ang sagot. Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 666. Sino daw ang gagawa nito para sa Diablo? Yung isang tao na ang bilang ay 666, yung Antikristo. At alam nyo na kung sino ang tinutukoy na 666 kung lagi kayong nakasubaybay sa ating mga pag-aaral. Yan yung tao na namumuno doon sa relihiyon kung saan nakiapid ang mga hari sa lupa. Revelation 18 verse 3, sapagkat dahil sa alak ng galit ng kanyang pakikiapid ay naguho ang lahat ng mga bansa at ang mga hari sa lupa ay nakiapid sa kanya at ang mga mangangalakal sa lupa ay nagsiyaman dahil sa kapangyarihan ng kanyang kalayawan.